Ayan, dito po tayo ngayon sa Malacanang, guys. Ayan o, ang dami o. Ito, pwede na to guys kasi kaunti lang sila eh. Konti lang sila. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga kababayan natin. Malungkot din kayo sa ginawa ng gobyerno ito na kung sino ang nagmamahal sa taong bayan at sa bayan, siya pa ang nawalang hiya ng gobyernong ito. Si President Duterte at kagaya nyo, person of authority, agent of person of authority kayo. Tagapagpatupad kayo ng batas, tagapagpatupad kayo ng tama. At alam nyo, nung panahon na yan, kung gaano katalamak ang droga at krimen. Mas mataas ang moral at dignidad ninyo. Sana naman nakikiusap po kami. Ipaglaban nyo ang tama. Ipaglaban nyo ang sinumpaan nyong tungkulin. To serve and to protect. Nasaan na ang values natin? Nasaan na ang pagiging Pilipino natin? Yung taong nagmahal sa bayan natin, nagsakripisyo upang makinabang ang ordinaryong mamamayan. Pamilya nyo, pamilya namin, nakinabang dyan. Kami po ay nakikiusap sa inyo. Ibalik natin ang tama. Gawin natin ang tama. Hindi rin ho kami masaya na maghaharap-harap tayo rito na iisa ang ating tungkulin. May tungkulin ang gobyerno sa mamamayan. Tanong ko sa inyo, tinupad pa ng gobyernong ito ang tungkulin niya sa mamamayan? Nakakaawa. Kayong mga pulis, kayong mga law enforcer, kayong mga frontliner, kayo ang sumasagap, kayo ang sumasalubong sa kabuluktutan ng gobyernong ito. Alam ko, labag din sa loob nyo, pero wala kayong magawa dahil yan, follow order. Alalahanin nyo, nangyari na ito. Pero, alam ko, may konsensya pa rin kayo. Mahal natin ang bayang ito. Mahal natin ang Pilipino. Sana
Sa pagkakataong ito, umiral ang pagiging Pilipino natin. Kami ay nakikiusap sa inyo. Kami ay kumakatok sa puso nyo. Ipatupad natin ang tama. Ipatupad natin bilang isang Pilipino. Kailan ka nakakita ang Pilipino, ang gobyernong ito, kahit kailan walang tinupad sa kanyang mga pangako, walang nagkatotoo sa kanyang mga sa kanyang mga salita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi kami nagpunta rito para ipahamak kayo. Nagpunta kami rito para katukin ang puso nyo. Sino ang nagmahal sa bansang ito? Sa panahon na kadiliman, panahon na nag-iiral ang masamang elemento ng droga. Inuulit po namin bilang kapwa Pilipino, tumaya tayo sa tama. Nakikita ko sa mga mukha nyo, dama ko rin ang damdamin nyo. Kaya lang, follow order tayo. Hindi masama sumunod sa tamang kautusan. Kaya po, nandito kami, kinakatok namin kayo, huwag kayo magpagamit sa gobyernong ito. Alam ko, alam nyo, na hindi matino ang pag-iisip ng presidente natin. Alam ko, sa puso nyo, sumisigaw din kayo at nahihiya din kayo sa mga nangyayari rito. At uulitin po namin, kapwa Pilipino tayo. Sa kasaysayan ng bansang ito, ang kalaban ng Pilipino ay kapwa Pilipino. Iilan lang yan. Saksi naman kayo sa kaganapan noong paghuli ng ating Presidenteng Duterte. Alam nyo kung anong karapatan niya ang nalabag. Pero alam nyo ba, akala ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, dahil hindi tayo kumikibo, hindi kayo kumikibo, akala nila tama ang ginagawa nila. Gusto nyo bang bumalik na mas mababa ang kredibilidad ng ating kapulisan? Naiangat na ninyo yan. Proud na kayo, pati pamilya nyo, na kayo ay membro ng ating kapulisan. Ngayon, tanongin nyo ang membro ng pamilya nyo kung natutuwa ba sila. Gawain ba
ng tamang leader ang nangyayari ngayon sa atin. Kung sino ang tunay na nagmahal, lumaban sa kasamaan, dalawang uri lang ang masama, ang nagpapasama sa bansang ito. Mga politiko at mga mayayamang oligarkong negosyante. Kami po ay kumakatok sa puso niyo. Kami po ay naniniwala na may dignidad kayo. Kami po ay umaasa na titindig at titindig din kayo. Mabuhay kayong mga kapulisan. Maraming salamat sa inyong pagiging profesional. Pero kailangan kayo ng mga ordinaryong mamamayan. Kailangan kayo para itama ang pagkakamaling hindi ninyo gawa. Hindi natin gawa. Ginagalang po namin ang uniforme po ninyong yan. Kaya pagpasensyahan nyo na kayo na kami kung nandito at nabahala kayo. Pero uulitin ko po, dahil sa inyo, ang bayang ito may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Nasasaktan din kayo sa mga utos sa inyo. Kaya po, kinakatok namin kayo. Kinakatok namin po ang puso nyo. Gabayan nawa kayo ng ating Panginoon. Ulitin namin, salamat sa paglilingkod ninyo. Pero ang pakiusap namin, tumayo naman kayo sa tama. Tumayo naman kayo sa taong bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Presidente Duterte! Mabuhay ang ating kapulisan! Duterte! 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 Huwag po Duterte! kayong magpagamit sa kasamaan. Alam ko, sa tingin ko, sa mga mata ninyo, malungkot kayo. Malungkot kayo dahil labag din sa kalooban nyo. Shout out sa inyong lahat. Umaharap kami ngayon sa inyo. May pamilya kami. May mga kababayan kami na umaasa pa rin na itama natin ang maling sistemang ito. Muli po, pagpasensyahan nyo kami kung kami man sa oras na to ay nagambala namin kayo. Uulitin ko po,
Mahal namin kayong mga pulis. Salamat sa inyo. Ang bayang ito ay sa Pilipino. Kaya, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Nasasama din kayo sa pagtindig sa tama. I-report ninyo sa officers ninyo na ngayon lang nagkaroon kayo ng kaharap na hindi kayo minumura. Ngayon lang kayo may nakaharap na masama ang loob, pero ginagalang pa rin kayo. Pagpasensyahan nyo kami, nagpapahayag lang kami ng aming karapatan at para sa bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay! Duterte pa din! Mabuhay! Duterte pa rin ang tunay na nagmahal sa Pilipinas. Muli po, kami dumitingin sa mata at sa mata niyo po. Alang-alang sa bayang ito. Alang-alang sa pamilya niyo. Alang-alang sa kapwa Pilipino natin. Salamat. Salamat sa tungkulin niyo. Makapulis po ako. Nagpapa-implement din po ako ng batas. Itong kaharap nyo, mga volunteer po ito ng anti-crime. Force multiplier nyo po. Nagsiservisyo na walang hinahangad na kapalit, kung hindi gampanan lang ang tungkulin sa bayan. Kaya kaibigan namin po kayo. Nandito kami, ulit-ulitin ko, para katukin ang puso. Hindi kayo ang kalaban ng bayang ito. Ang kalaban ng bayang ito, yung pinoproteksyonan nyo. Ang kalaban ng mga mahihirap na tao, yung nakatira na pinoproteksyonan nyo. Ang nagpapahirap sa bayang ito, ang mga politikong gahaman, politikong adik din sa pera. Hindi po kami magtatagal dito. Nagbigay lang po kami ng mensahe para sa inyo. Dok? Mga kababayan, masaya pa ba kayo sa panahon ito? Huwag natin gawing hadlang ang kahinaan ng ilan para sa kasiyahan natin at sa ating pamilya. Tandaan po natin na ang kasiyahan ay nagmumula sa ating sarili. Kaya po, ang aming tuntunin kung bakit kami nandito, we have to love the sinner, but we have to hate their sin. Lahat ng mga nagpapahirap sa atin, sila po ay makasalanan. Ang ayaw natin,
ay yung kasalanan na ginagawa nila na nagpapahirap sa ating inambayan. Subalit sila bilang makasalanan, mahal pa rin natin sila. Alam po namin sa ating mga kapulisan, ginagampanan lang po ninyo ang inyong tungkulin para may patupad ang kapayapaan sa ating bansa. Hanggang kailan natin dapat gawin ito? Tayo ba, bawat Pilipino, ay kinakailangan na magkaroon ng mga alitan na magiging sanhi na kaguluhan sa ating bansa? Hindi po ba kayo nahihirapan sa panahon na kung saan ang ating pamilya ay umiiyak na sa kahirapan dahil yung ilan ay nagugutom na rin? Dapat po magmalasakit tayo sa ating bayan. Paano po natin gagawin ito? Ang paraan po na magpapalasakit sa ating bayan, ano po ba ang tama para sa lahat? Hindi po importante kung kayo ang tama, kami ang tama o sila ang tama. Ano po ba ang tama na dapat nating sundin lahat para sa kapakanan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating bayan, at higit sa lahat, ang bawat Pilipino na umaasa kung paano maitawid ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng kapakanan sa kanilang pamilya, lalo higit sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo. Maaring kami po ay nagambala namin ang panahon na supposed to be kayo po din ay nagsasamba. Kami po pinili namin na sumama dito sa kabila po ng aming ginagawa sa araw ng linggo. Dahil nais po namin iparating sa inyo ang aming damdamin. Kami po ay hirap na rin sa lahat ng sektor. Maaring ang ilan sa inyo ay katulad na rin na nararamdaman namin. Subalit kailan po natin dapat gawin ang mga bagay na dapat po natin sundin para po sa tama. Dahil po ang tamang ito ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, kasaganahan, at higit sa lahat, ito po ang magbibigay sa atin ng gabay para po sa ating kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo. Yung inyo pong pinoproteksyonan, kababayan ko po yan. Yan po ay amin nire-respeto. Mahal po namin siya bilang bahagi po ng aming layunin. Dahil lahat naman po tayo nagkakasala. Ang ayaw lang po namin, masyado na lang minahal ang kanilang kahinaan sa kanilang pagiging malupit sa bawat isa sa atin. Tanong natin ngayon sa ating sarili, hanggang kailan tayo dapat magtitiis? Kinakailangan po natin magkaisa sa layunin na dapat natin may patupad ang tama para sa Pilipino. Dahil hindi po natin deserve na maghirap ng katulad na ngayon. Nagkakaroon po tayo ng away, gulo, at nagpapahirap sa ating lipunan. Kaya po ang hangad namin ay maramdaman po ninyo ang aming damdamin sa aming ginagawa. Kami po lahat dito ay volunteer lamang. Wala po kami nais na magkaroon po ng kaguluhan dahil yan po ay hindi namin hangarin sa buhay. Ang gusto po namin, iparamdam namin sa inyo na kami po mismo na private sector at naglilingkod din sa ating inang bayan, kami po ay nakikiisa. Kaya po humihiling po kami sa inyo na nawa po ay maunawaan nyo ang bawat pagkakataon na kung saan kami po ay nagpapahayag lamang ng aming damdamin. Dahil kami po ay nahihirapan na rin sa ganitong sistema ng ating gobyerno na kung saan ang inuuna ay puro sariling kapakanan. Halos lahat mawala na ang laman ng ating kayamanan sa ating bayan. Kinakamkam na ang tanong, kailan tayo dapat gumising? Nakabaon na tayo sa utang. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kailan tayo dapat makialam sa ganitong sistema na nagpapahirap sa ating lipunan? Maraming salamat po sa inyo at ang nais po namin ay maghatid lamang ng aming damdamin. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay makarating sa taong ating pinoproteksyonan para po sa ating pagkakaisa. Muli, magandang umaga at mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang ating bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Bring him home! 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 Maraming salamat po. Tatapusin po natin
ang ating pong pagpapahayag sa isang panalangin. Dakilang Ama, nandito po kami ngayon sa harapan ng palasyong ibinigay mo para sa bayang ito.